Okay mga Lord, so welcome back to another content. Grabe lumalalim na po yung balita tungkol dito. Meron po kasi akong, mga friends ni Mima kasi, sinabi ko naman sa inyo since dumayo ako dito sa political vlogging, naging kadaupan palad ko na po sila. Pero hindi ko naman po masasabi na kasing close kami ni Mima. And iba po yung balitang natatanggap ko. Out of respect po dun sa proseso ng police. And sa balita, hindi ko na po ikukwento yon. Pero abangan nyo na lang yung mga susunod na kabanata. So, for now po, gusto ko po sanang pakinggan yung sa balita tapos balikan natin yung huling mga content ni ni Mima, okay? Fourth, Mima kasi siya kasi mami naman talaga siya. Single mom kasi si Alicia. So, alam mo yun. Kaya Mima siya, di ba? Anyway, tuloy natin. Hepe ng Caloocan City Police, may kinalaman ang nasabing person of interest sa dalawang posibleng anggulong tinitignan. Pause. So, let's talk about first what ano ibig sabihin ng person of interest. So, hindi pa siya wanted. Hindi pa rin siya suspect, okay? Tinitingnan lang kung may probable cause na na nakitaan lang ng probable cause para etong tao na to is imbestigahan. Okay, imbestigahan tapos yun na yun. Okay, kasi si Mima kasi, I think hindi lang naman si Mima to sa mundo ng political vlogging. Araw-araw naman kaming nakakatanggap talaga ng death threats. To the point na parang wala na lang. Pero of course, kailangan mag-ingat ka pa rin. Not saying na hindi nag-ingat si Mima. Kasi ayon sa mga tropa niya, ito daw po ay nangyari sa village. So, siyempre, isipin mo, secure na secure ka dyan kasi gated community yan. Pero, nangyari na ang hindi dapat mangyari, ika nga. Now, nakausap ko nga rin yung, kasi pati pala yung aming kasambahay, nanonood sa kanya about sa political. So, alam mo yon. Siguro magandang busisiin natin yung kanyang content sa pampolitika. Ako kasi may idea ako since nakakollab ko na siya. Pero it doesn't mean na na agree ako sa lahat ng sasabihin niya. Kasi we can have healthy discussions. Yan kasi yung aking aim sa kunyari hindi niyo gusto yung sinasabi ko, pwede kayong mag-dislike, pwede kayong mag-unsubscribe, pwede niyo i-block, pwede niyo akong i-unfollow, di ba? Maraming ways para hindi niyo ako makita sa social media. Pero the last thing that you should do is to threaten someone because meron kayong disagreement. There are lawful means para asikasuhin ang isang bagay na hindi mo gusto. There's a lot of ways, di ba? And yung ang pinakasukdulan dyan is magkaso. Kung talagang mayroon kang cause for action na tinatawag, magkaso ka. Yun ang dapat mong gawin. Pero pag wala naman, hindi mo dapat ginagawa itong mga ito. So, ayan, naintindihan na po natin yung person of interest. Person of interest is someone na may tinitignan nila kung merong kinalaman dun sa krimen. So, yung isa is yung sa political law. Sunod. Sa kasong ito, isa na rito ang pagbibigay ng komento ng biktima sa mga isyong politikal. Yan, babalikan natin yun sa content ni Mima ito. Hindi yan. Ito. Kasi medyo grabe yung mga sinabi niya dyan. Pero we will go back there later on. Tuloy natin. At panlipunan, tinitingnan din ng pulisya kung may kinalaman ang pagsasampa ng kaso ng biktima sa isang individual. Inilarawan naman... Okay, may dinimanda kasi siya. Ngayon, I have an idea kung sino yung dinimanda niya. Pero out of respect for the process of the police, hindi ko na muna sasabihin. Pero kung ano kasi kayo, kung nasusundan niyo yung mga pages ni Mima, kilala niyo yung tinutukoy ko, 'di ba? So, hindi na natin magde-delve doon. Pero it's someone na, I don't know, siguro nasa circle niya rin, 'di ba? Pero I have an idea kung ano yung demanda na 'yon. Tandaan nyo, ang pagdedemanda is a matter of right yan. Kung sa tingin mo may cost of action or pwede kang magdemanda, go ahead. Okay, so may kinasuhan siya, siguro yun yung isang anggulo na tinitingnan nila. And yung pangalawa naman is yung political. Tuloy lang natin ng konti. Ang gunman na nakasuot ng pulang helmet, puting long sleeves at jogging pants. So tukoy na nila yung
yung tao, 'di ba? Tukoy na nila yung tao kung ano yung gunman, hindi na sinabing gunmen, 'di ba? So siguro yung isa rider pa kasi ang initial reports daw riding in tandem yung umano, and parang yung boyfriend yung ka-live-in partner ni Mima na dali lang talaga or nasama, okay? Now, siguro since yung isa kasi yung dinimanda niya hindi naman publicly available yon, or baka well, ayoko na magsalita pero hindi kasi public available yon as per this video is concerned. Pero you can do your own research kung may makikita kayo, di good, di ba? Siguro itag nyo yung nd.gg or yung ND Vlogs na political vlogging page natin. Tapos pero mag-focus lang tayo dun sa sinabi ni Mima. Kung baka may mga incendiary siya na sinabi. Let's go. Catering pa. Bakit Kasi ganun? ang context kasi nito, eto yung hindi na pinaupo si Sulaika sa witness stand. Kasi nga, number one, nakuha na daw ng prosecution yung kanilang goal na identify si Sara Duterte, at saka may sinabi ba siya na hindi maganda? Did she threaten the president? Yes or no lang naman yung sagot doon. So yun yung pinaka-context nito. They did not let Sulaika sit kasi for the main reason baka ayan na naman, baka yung walang katapusang objection na walang kwenta, 'di ba? So again, these are the public things naman to na pwede natin pag-usapan. We can agree to disagree. Dapat ganun yung mindset natin Kaso hindi Tuloy natin. Noon, may catering pa na nangyayari, mga minamahal. Bakit may catering? Ito na yun, Ba't may catering? Sige nga. Sara Duterte wants to bring on equipment catered at the Senate room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi niya ba nagustuhan? Kaya gusto... That's a valid criticism. Baka merong allergies yung mga staff ni Sara Duterte or kasi taga Mindanao si Sara Duterte, baka most of her staff are Muslim, so dapat halal foods yung kakainin nila. So these are all it's a valid criticism na pwede, yun yung valid criticism in my opinion na pwede natin ibigay dun sa sitwasyon. Pakinggan natin yung opinion ni Mima. Gusto ninyong magpa-cater? Yun ba yun? Hindi, gusto lang namin malaman. Yun ba yung reason? Hindi niya nagustuhan yung pagkain, pangit yung pagkain, kaya gusto Di niya ba sarap? magpa-cater? Pwede. That's a good... Yun ba yun? Pwede. Nagtatanong lamang tayo. Hindi niya That's a valid reason as well. Baka hindi sila nasasarapan doon sa pagkain. Pwede rin naman. Baka McDo yung nasa Senate, gusto Jollibee, di ba? nagustuhan yung pagkain, or baka meron kayong dinadalang bomba dyan, nagtatanong lang. O yan. Yun ang mali. Yun ang mali, mga lods. So, di ba, meron tayong inagrihan kay Mima, meron din tayong dinisagrihan. Nung nabubuhay pa si Mima, makukonsider ko naman siyang generally speaking, parehas yung political allegiance namin. Or hindi man ako todo taga Marcos, pero kakamping ko. Hindi ko sila kaaway, 'di ba? Kasi iisa lang naman yung kaaway naming, may common enemy kasi kami, yung mga DDS, 'di ba? Kasi mga bastos kasi yung mga yan, hindi nila naiintindihan that we can agree to disagree. I disagree dun sa ganun, Mima. Actually, kung narinig pa nga ng staff ni Sara Duterte, they can make cost of action yan. Ano yung cost of action dyan? Kasuhan, di ba? Kasi mali yun Bakit naman yun yung sasabihin mo? Di ba? That's intriguing the honor of the staff of Sara Duterte. Pero pagdating naman dun sa direct criticism na any person na naiintindihan yung sitwasyon, hindi nasasarapan di ba yun? Tama Pasabugin ng buong di ba mali yun? impeachment hearing trial na yan. Pero yun kasi yung style ni Mima Talagang pinupush niya yung boundaries ng pwedeng sabihin. At hindi sabihin dito sa internet. And of course, ikaw naman, kung kunyari, kasing laki mo na si Sara Duterte, hindi mo napapansinin yung ganyan. Kasi may mas malalaki ka pang issue na kailangan mong tutukan. So that's why... yung ibang mga fan base nila, yun ang bumabanat kay Mima, di ba? So,
again, kino-cover natin to is to make sense dito sa sinabi sa balita na ito. Ito, isa na rito ang pagbibigay ng komento ng biktima sa mga isyong politikal. Yeah, so yung sinasabi lang dito, kadikit ba ng pagiging political vlogger ni Mima na yung rason kung bakit siya pinaslang, 'di ba? Tapos of course yung isa, yung dinimanda niya kung sino man yung tao na yun, pwede rin yun kasi iba kasi ang political ang persecution, judicial process dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay litigante, mahal talaga 'yan. So yung pera pambayad sa abogado sobrang mahal, tapos kunyari yung bibigyan ko kayo ng idea kung gaano kamahal ang kasuhan na. Halimbawa, lowest na makukuha mo ngayon, kung kunyari nasa RTC yung case mo, ang appearance fee ng abogado is between 8K to 10K. Minsan 12 pa or 15, depende sa abogado mo eh. Tapos, depende sa abogado, depende sa case. Tapos per page ng, kunyari may pleadings kayo na tinatawag, o yung mga motions, di ba naririnig nyo sa kasi nagmo-motion kasi sila sa open court, pero there are motions that you can give to the court ng isesend mo through email correspondence or yung snail mail na tinatawag, or yung ipapapostal mo. Yung per page nun, mga lods, nasa 1,000 pesos, minsan 1,500 pa nga. So mahal talaga. So kapag kinasuhan ka, make sure na ready ka sa financial burden na mangyayari sa'yo. Hindi lang yun, yung financial burden, yung anxiety na mananalo ba ako, matatalo ba ako. Especially hard for someone na you are the accused na tinatawag, or yung ikaw yung kinasuhan. Mahirap talaga yun. So sobrang lalanon kung ano yung kung ito yung titignan na angulo sa siguro na pressure na rin yung tao na yun, so para iniisip niya siguro na desperate, 'di ba? Ganun yung isang angulo na sa balita, 'di ba? May kinalaman ang pagsasampa ng kaso ng biktima sa isang individual. Yun. So siguro yung individual na yun na pressure na, pero babalikan ko yung sinabi ko, yung chismis na narinig ko dun sa mga sa circle ni Mima. Iba yung storya nila. Pero ako, mas nirespeto ko, mas pinaniniwalaan ko at this point, yung police. Kasi yan yung kanilang reporte. Pero yung hindi ko rin sinasabi na mali yung mga nagkwento sa akin sa circle ni Mima. Pero I just wanna first listen to what the police has to say. Okay? Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga lods.